Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Ano bang topic natin for today? Okay lang ba bumili ng second-hand na mga gamit or gadgets, appliances, computers? Para sa akin guys, okay lang po na bumili ng mga second-hand na mga gadgets or mga gamit, appliances as long na ang binibilhan nyo ay medyo kakilala nyo at saka medyo honest nagbebenta sa iyo na sinasabi ko may mga issue, no? Alam nyo guys, minsan no, sa buhay natin dito sa mundo, swertihan lang kung ipinanganak ka na sa pamilyang mayaman or mayaman ka na kahit dahil maganda ang iyong mga negosyo or malaki ang kita mo sa iyong trabaho. But it is not all the case, no, sa lahat ng tao. Minsan kasi kapos tayo sa pera, hindi tayo makabili ng brand new. So, bibili na lang tayo ng segunda mano or second hand na mga gamit or devices like cellphone, computers, TV, at kung ano-ano pa. Sa akin guys, okay na okay yon kasi bumibili din ako. Kaso lang may mga risk. May mga risk po tayong tandaan. Minsan kasi pagbili mo ng gadget, let's say for example, laptop. Ako na-experience ko po ito guys, no. Nakamura nga ako. Kaso pagbili ko, doon na after a week nasira ang keyboard, nasira ang battery. So hindi ko na 'yon mababalik kasi risk ko 'yon sa pagbili. So anong nangyari, bumili ako ng battery at keyboard, pinalitan ko. Ako na nagpalit guys. Yun ang disadvantage ng mga second hand. Kasi kung masira niya na ikaw na ang owner, nako, wala na po. Ikaw na talaga ang sasalo ng pagpapaayos dyan, no? Kasi risk yun eh. Kasi sikanahan nga. Meron naman nagbibigay ng 1 week. What if second week doon na nasira? So medyo ano lang po, you have to be risk taker kung bumibili tayo ng second hand kasi malaki talaga ang risk compared sa brand new na may warranty. At sigurado ka na maayos kasi brand new. At saka kung masira siya, within the warranty, papalitan nila or ng bago or i-repair kung ano man ang nasaad sa warranty, no? So, there's nothing wrong with that. Kaso may risk nga, no? Kasi ibang tao parang hesitant bumili ng second hand, sa kanila na yon, no? Pero kung ikaw talaga gusto mo lang makabili ng gamit, check mo muna kung okay ang lahat, no? Kasi yun nga ang tinatawag ko na basta second hand, gamit na yon, so expected na may mga issues, no? Kahit sa mga sasakyan, no? Bumili ako ng first car ko kasi hindi ko rin kaya bumili ng brand new. May mga sira-sira, pinta, parts, components ng sasakyan, bumigay na. So, kailangan talaga palitan, no? I-repair. So, advantage ng second-hand na sasakyan, wala ka nang babayaran. Not unless may mga nag-down ka lang and then may mga monthly amortization, kung baga. Kung cash mo binili, wala ka nang babayaran sa bangko or sa lending institution. But again, bumalik naman tayo sa tinatawag na mga issue. May mga issue talaga. Kung masira ang components kasi wala niyan sa warranty, ikaw talaga ang sasalo ng paayos, no? So, ganun talaga, no? May mga trade-off. Kung brand new kasi, may under warranty yon, aayusin, walang bayad, PMS, lahat-lahat, maganda ang makina, ang takbo. Pero alam nyo guys, no, may mga tao din na medyo hindi pa nila siguro alam or umiiwas na sinatawag na mga maintenance, periodic maintenance, no, schedule. Kahit bago na binili nila, hindi nila pinapalitan ng change oil, ang sasakyan, brake pads, coolant, tubig lang. Kahit bago yan guys, madali din masira, no? Sinasabi ko nga palagi, no? Kung may sasakyan ka, para may tao ka rin na pinapaaral eh. Kasi kung anong mga sira dyan, ayos mo. Kung sinusunod mo ang maintenance, pinapaayos mo, ini-improve mo ang sasakyan mo, magsiserve din yan ng maayos sa'yo. Iwas po sa aberya, overheat, stall, no, naiwan ka dyan sa daan, delikado din, no, at malaking gastos kung marami siyang mga sira-sira.
Yun lang po guys, sana po may napulot po kayong aral na okay naman pala bumili ng mga second hand, no, na mga bagay, hindi naman masama. Basta, yun nga sinasabi ko, you take the risk, and then kung may mga sira, ikaw na magpaayos. Kung medyo minamalas-malas talaga, pagbili mo, totally nasira, ilang gamit mo lang nasira na siya. So, yun talaga ang risk na tinatawag. So, thank you sa inyong panonood sa aking vlog. Please follow me in my YouTube channel. Ingat po tayo guys palagi. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys!